mo, Lord, ang bawat puso ng bawat isa, Panginoon. Buksan mo ito, Panginoon, upang makita, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, na walang makakatulad, Panginoon. Lord, dalangin namin ang lahat, Panginoon, nagtatayo, ang lahat ng makikinig, Panginoon. Nawa, Lord, Panginoon, maiapply nila ito, Lord, sa isip, puso nila, Panginoon. Wala silang ibang iisipin, Panginoon, kundi, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Lord, napakabuti mo sa buhay namin. Hindi ka nagkulang, Panginoon, kahit marami kami pagkukulang sa iyo, Lord, Panginoon. Patuloy ka, Panginoon. Patuloy mo kaming niyayakang, Panginoon. Patuloy mong pinapaalala sa amin, Lord, na lagi kang nandyan, na hindi mo kami iiwan, na hindi mo kami papabayaan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa iyong kabutihan, Lord. Dalangin ko ang lahat, Panginoon, nang wala pa dito, Panginoon. Hipuin mo ang kanilang puso, Panginoon, at ipaalala sa kanila, Panginoon, ito ang araw, Panginoon. Hallelujah, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, ang siyang panguna, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon, at hindi, Panginoon, ang mga bagay-bagay o mga gawain, Panginoon. Lord, sa araw na ito, Panginoon, hayaan mo, Lord, Panginoon, ang mag-focus kami sa iyo, Panginoon. Tanggalin mo, Lord, lahat ng distraction, Panginoon, na iniisip namin, Panginoon. Naniniwala at patuloy kami magtitiwala sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming tagumpay, ikaw ang aming makakasama hanggang dulo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At kung sino man po ang may Bible, buksan po natin ang Exodus 20, 24, 26. Ang sabi po dito, gumawa kayo ng altar na yari sa lupa, at doon ninyo susunugin ang inyong mga handog para sa kapayapaan. Doon ninyo sunugin ang inyong mga handog para sa kapayapaan. Doon ninyo susunugin ang handog ninyong mga tuba at mga baka. Doon ninyo ako sasambahin sa lugar na ituturo ko sa inyo. Pupunta ako roon at pagpapalain ko kayo. 25. Kung gagamit kayo ng bato sa altar na inyong gagawin, huwag kayong gumamit ng batong tipyasan ng pait. Ang paggamit ng pait ay isang labastangan. 26. Huwag ninyo akong igagawa ng altar na may baitang paakyat upang hindi malantad ang inyong kaubaran. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tinatawagan ko po ang song leader para po sa ating praise and worship. Yes, hallelujah. Handa na ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Yes, hallelujah. Dapat pasalamatan natin ang ating Panginoon, no? Araw-araw sa ating buhay. Ano man ating pinagdadaanan, masaya man yan o malungkot, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Awitin natin ating Panginoon, pasalamatan natin siya. Awitin natin ang salamat. Jesus, hallelujah. Aking namasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang pagdahilan kung bakit ako piniling mo inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo.
ibang nanaisip ka, hindi pasalamatan ka. Sinisip ka, pwede na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip ka, hindi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Siyempre, dapat tulad ng mga agina, di ba? Tayo nililipad. Kaya dapat. Dito sa lilo. Tulad ng mga agina, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magsadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nag-iiyak. Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mga bakbak. Tayo'y magdadala ng mabuhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nag-iiyak. Halika na, umayo na, ibahaya ang tagumpay niya. Halika na, ang padala, kalakasan, sa presensya niya. Ang akong pinapuso ang magbasay. Ito ang panahon ng pagbabalik mo sa Kanya. Sama-sama na
tahimik na nakikinig at makikinig ng awiting ito. Isang buhay natin ito. Ang saktulang biyaya ng ating Panginoon ay laging sumasa atin. Lagi yung sinasabi na lumapit tayo sa Kanya. Amen. Hallelujah. Mahal tayo ng Panginoon. Kahit hindi tayo karapat-dapat, ginawa na tayo karapat-dapat. Amen? Kasi nga mahal na tayo, di ba? Praise Jesus, hallelujah. Pagkukulan na ba at wagas mo magsinta habang walang kakayanan masukulian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumasan. Salamat sa suklulang biyaya mo. Oo, Diyos, ang pag-ibig na mas malawak kaysa ating mga pagkakasala. Higit pa sa buhay mo. Salamat sa suklulang biyaya mo. Karapat-dapat, pagkukulang ng abad, ang wagas mong magsinta. Habang walang kakayanan, masulian ka ng mabuti sa lahat
katutupon upang purihin ka, Panginoon, sa iyong Panginoon. Na ikaw lang ang mataas, Panginoon, Lord, sa araw-araw namin pamumuhay. Lord, pinupuri ka namin muli. Kami nagpapasalamat sa lahat ng oras. Sa iyong papuri, sa kanila. In Jesus' name we pray. Amen. Amen! Na-bless po ba tayo lahat? Amen! Napakabuti ng ating Panginoon. Ngayon po, alam ko naman po tayo lahat ay sinubok ng buong linggo. At alam kong marami nagpapasalamat sa araw na ito. Alam naman po ni Lord ang nasa heart natin. Sa ngayon po ay dalawa po muna magpapasalamat para po hindi po tayo maano sa oras. Amen! Tinatawagan ko po si Tita para po sa kanyang pasasalamat. Amen. Hallelujah. Glory to God. Tawag dito, nagpapasalamat ako sa buong linggo na pag-iingat ng ating Panginoon. At nagpapasalamat din ako sa mga bagong mukha at ng ating mga kananayan. Salamat dahil narito kayo. Amen. Narito kayo hindi aksidente, kundi may purpose ang Panginoon kung bakit kayo nandito. Amen. At nagpapasalamat ako sa pamilya ko, sa anak ko, at saka sa asawa ko na patuloy na iniingatan ng Panginoon sa buong linggo. Salamat po. Amen. Amen. Si Tito daw po magpapasalamat. Yun nga, siyempre, una sa lahat gusto ko magpasalamat sa Panginoon sa bawat pag-iingat niya sa buhay ko, maging sa buhay ng aking anak na lagi niya pinag-iingatan. Pinagpapasalamat ko sa ating mahal na Panginoon. Maging ganun, siyempre, alam ko na maraming pagsubok na dumating sa buhay ko. Nagpapasalamat ako dahil hindi ako pinababayaan ni Lord. Nandiyan pa rin siya para sa amin ng aking anak. Kaya nagpapasalamat ako ng lubusan sa Kanya. Yun lang, kaya ang kapurihan, pasasalamat ay binabalik ko ng buo sa ating mahal na Panginoon po lamang. Amen. Ngayon naman po ay mag-special daw po ang ating mga nanay. Amen. Tinatawagan ko po dito po sa harapan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Tawag nito. Ito yung unang batch. Sa susunod yung pangalang batch. Amen. Kasi hindi tayo kakasya dito lahat, di ba? Kaya, ano to, ilan ba tayo, lima? Apat. Lima. Tapos ang susunod, ayun. Kayo din kasama? Ganda ng mga nanay namin. Ay, ayusin nyo, nanonood si Trump. Yan o. Trump viewing. May ganun?
Jesus, ikaw lang ang karapat-dapat ng aming pagsamba. Sa'yo ang mga papuri, sa'yo ang kadakilaan, ang korona ng kaluwalhatian at karangalan, sa'yo ang lahat. Iyong tulog na nilagay sa iyong ulo ay dumaloy ang banal mong dugo. Lahat ng sulat na iyong laman, hawli sakit na iyong katawan ay umasan at kagalingan ay nakamtan. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang karapat-dapat ng aming pagsamba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang karapat-dapat ng aming pagsamba. Sa'yo ang mananang sa'yo ang kadakilaan, ang korona ng kaluwalhatian at karangalan, sa'yo ang lahat. Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang karapat-dapat ng aming pagsamba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang karapat-dapat ng aming pagsamba. Amen. Ang ganda nga po ng kanilang mga boses, pati yung music, napapawaw. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon sa araw na to. Tinatawagan ko na po si Pastora Ruby para po sa kanyang mensahe. At ang mga bata po ay bibigay na po natin sa ating kanyang mga teacher para po wala pong palamas-lamas at patayong tayo. Ayun lang po, maraming pong salamat. Amen. Magandang tanghali po sa ating lahat. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, salamat. Salamat. Salamat ka naman dyan. Sabi mo salamat. Salamat. Dahil nandito ka ngayon. Alright. Hallelujah.
Tayo po lahat ay manalangin, Panginoon. Nagpapasalamat kami, God, sa kabutihan mo sa umagang ito na magkasama na naman kami muli. Salamat, Lord, na maluwalhati kami nakarating sa lugar na ito. At salamat, Lord, sa mga puso ngayon na handang magbukas para tanggapin ang iyong mga salita. Dalangin ko, Lord, na ang aming mga kaluluwa na nauhaw, nagugutom, ay mabusog, Panginoon. Ang aming pisikal ay mabusog din. In the name of Jesus, hallelujah. Ikaw ang mag-ingat sa amin. Lukuban mo kami lahat ng iyong kapangyarihan. Ito ang aming sahod na langit. Lahat ng tagalangit ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Amen. So, welcome po sa lahat ng ating po mga bisita. Salamat kay Lord dahil nandito kayo. Sis, welcome po. Okay, at sa isa pa. Welcome po, Nay. Welcome po. Hallelujah. Praise God. So, buksan po natin ang Exodus 20:24-26. And our topic in this morning is about the altar, access of blessing. The altars, access of blessing. Sino dito yung gustong pagpalain ni Lord? Dapat makinig ka ngayon. Amen. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo kang daldalin. Bawal mag-cellphone. Bawal mag-cellphone. Pahiram ng oras. Kahit sandali lang. Alright, sandali lang po. Pahiram ng inyong mga oras. Amen. Let's read Exodus 20. Kung meron kayong Bible sa inyong cellphone, open nyo po. Free naman yung apps ng Bible. Hanggat free, samantalahin na natin. Dahil darating ang araw, wala ng apps ng Bible. Buburahin po yan ni AI. Alright, so altar, the access of blessing. Exodus 20:24-26. Okay. And the word of the Lord says, make an altar of earth for me and sacrifice on it your burnt offerings and fellowship offerings. Okay. Your sheep and goats, your cattle, whatever it costs, my name be honored. I will come to bless you. Amen. Ang sabi niya po, gumawa ka ng altar at paghahandugan mo ng iyong mga alay. Sabay-sabay natin sabihin, alay. Alay. At ang buhay mo ngayon ay alay mo yan kay Lord. Amen. Hallelujah. So, ibigay ang alay bilang handog sa altar sa Diyos na buhay. At ang sabi niya, if you honor me, kung igagalang mo ako bilang iyong Diyos, ako ay bababa para pagpapalay ka. Hindi po ako may sabi nun. Kundi ang salita ng Panginoon. Can I hear amen? Marami sa atin, hingi ng pagpapala kay Lord. Hindi nga tayo nahiyang manghingi ng pagpapala kahit hindi tayo deserve. Because of tao ngayon. We ask the Lord for favor, blessing, pero hindi natin alam how to access the blessing. Paano ba natin maka-access sa blessing? Amen. So ano yung pinagawa sa kanila ni Lord? Altar. Amen. How God can release the blessing if you don't know where is your altar is? Saan ibababa ni Lord yung blessing na hindi mo alam saan ba yung altar ko? Meron akong altar sa bahay pero inalikabukan na. Amen. Saan ba ang altar ko? Saan ako pupunta? Can I hear amen? You always ask the Lord to bless you, but you didn't recognize your altar. You didn't value the place of sacrifice and worship. Where is your altar? Saan ka ba nananalangin? Saan ka ba nag-aalay ng pagsamba? Where is your altar? Meron ka bang dinadalang offering kay Lord pag pupunta ka? Naghahandog ka ba sa Kanya sa altar? Amen. And today, the objective of this lesson, makinig kayo, ang objective nito para maintindihan nyo ang importansya, ang implication ng altar sa buhay nyo. Kung gaano kahalaga ang altar sa panahon ni Noah, sa panahon ni David, sa panahon ni Gideon, sa panahon ni Jacob, ano ang significant ng altar? Bakit sila binibless ni Lord? Amen. Can I hear amen? Traditionally, lahat ng bahay ngayon may altar. Baka nga may altar ka sa bahay nyo. Pero ang tanong, tunay ba na Diyos ang nakalagay doon? Tandaan natin, we are worshiping God. And God
Spirit. John 4:24. Ang Diyos ay Espiritu. Amen. So, i-illustrate ko lang sa inyo, ang hangin. May shape po ba ang hangin? Kaya ko bang ilagay sa box ang hangin? Nararamdaman ko na may hangin, pero hindi ko mahawakan ang hangin. Ganyan ang Diyos. He is Spirit. Amen. Can you hear amen? Espiritu siya. Hallelujah. Kaya, ang katangian niya ay kakaiba sa lahat. Amen. Can you hear amen? Amen. Alright. So, kung naglalagay ka ng altar at hindi mo tiyak kung si God ba yung nilagay mo doon na mukha, do you think matutuwa si Lord? Ikaw sa pama ngayon. Amen. Matutuwa kaya si Lord? Because He is Spirit, Nay. Nararamdaman natin siya, pero hindi natin nakikita ang kabuuan niya. Amen. Kaya hindi tayo tiyak na yung mukha ba yun, na wino-worship natin, siya ba talaga yun? Amen. Para maunawaan nyo. Para maintindihan nyo ng gusto. Ikaw, nanay, umalis ka bigla sa pamilya mo, may binili ka lang sa labas. Iniwan mo yung pamilya mo, okay naman. Pagbalik mo, nagulat ka, yung nakalagay sa altar, mukha na ng kapitbahay mo, nanay na. Mukha na ng kapitbahay nila. At ang sabi nila, eto yung nanay namin. Ano maramdaman mo, sis? Ha? Gagalit ka siguro. Amen. Kung ano yung nararamdaman mo, ganyan nararamdaman ni Lord. Amen. Hindi natutuwa si Lord na nagsamba tayo sa hindi natin alam kung siya ba talaga yun. Amen. Kasi ang sabi ng Bible, we must worship Him in spirit and in truth. Sambahin mo siya ng tunay, totoo, dahil siya ay Espiritu. Amen. May inawa po ba ang lahat nandito ngayon? Amen. So bilang nanay, pagpasok mo, dito ka. Papayag sa mukha ng Mr. Arlen doon sa bahay niyo, laki-laki. Sabi mo, mukha doon ng kapitbahay, balik mo doon. Eto, bahay ko doon, ba't iba yung mukha niyan? Amen. May sense po ba? Amen. Tapos ang mga anak mo, tawag ng nay, nay. At sa ang pangalan, Ruby. Pero ang mukha, Arlene. Amen. Gusto ko lang po maunawaan ninyo. Kasi ang ating pong topic ngayon, altar. Amen. Kaya amen? Amen. Pag sa tuwing hingi tayo ng tulong, aware ba kayo sa lindol? Amen. Hindi lang lindol naranasan nila ngayon, meron pa silang mga flash flood. Amen. Nakita niyo bumuka ang lupa. Yung lugar na yun, napuntahan ko po yun. Diyan sa, napuntahan ko po yun. Amen. At lahat pinadapa. Kaya hindi pwede natin pong sabihin na walang Diyos. Amen. At sabihin natin, basta gumalaw na lang ang lupa. Kasi meron pong lumikha niyan. Amen. Including your life, meron kang creator. Can I hear amen? Amen. At ang creator na yan, ay hindi natutuwa kapag iba ang yung pinapasalamatan. Amen. Natuwa ka ba? Si Mayor ang nagbigay sa'yo pero pinapasalamatan mo kapitbahay mo. Uy, salamat ha, binigyan mo ako ng bahay. Sabihin mo naman, oo, oo. Pero alam niya na si Mayor yung nagbigay. Amen. Ikaw, makakaulit ka pa ba? Sabi nyo nga, hindi na. Kayo sumagot. Alam nyo kung anong damdamin nyo, damdamin niya ni Lord kasi lilikha tayo ni Lord, nakawangis siya. Kanay amen? Palakpakan natin si Lord. Glory! Hallelujah! Gusto ko lang linawin sa inyo na sinabi ng awit 115:4-5 na naninibugo ang Diyos. Makinig kayo, ang sabi niya, huwag kayong sumamba ng ibang Diyos maliban sa akin. Amen. Ano pong sabi dito? Ngunit ang kanilang Diyos
ay yari sa pilak at ginto na gawa lamang ng tao. May bibig sila, ngunit hindi nakapagsasalita. May mga mata, ngunit hindi nakakakita. May tenga, ngunit hindi nakakarinig. Alright. May ilong, ngunit hindi nakakaamoy. May mga kamay, ngunit hindi nakakahawak. May mga paa, ngunit hindi makakalakad. At kahit mong tintinig, wala kang marinig. Pero ang Diyos na totoo, nagsasalita. Naririnig ni Moses ang tinig niya. Kanino amen? Hallelujah. Ang gumawa ng mga Diyos-Diyosan at nagtitiwala rito ay matutulad sa kanila. Di ako nagsabi niyan. Sabi yan ng Bible. Hallelujah. So, hindi kailangan maglagay tayo ng altar para lagyan natin at sambahin natin ang ayaw ng Diyos na sasambahin natin. Ang gusto ni Lord, yung siya ang sambahin natin, gusto ko lang ipakilala sa inyo kung sino yung Diyos na dapat yung sambahin. Ito ang kanyang katangian. 3. God is omnipresent, omnipotent. God is omniscient. He is all-present God. He is all-powerful God. He is all-knowing God. At yun ang sinasamba mo ngayon. Hindi mo kailangan ng mga picture because God knows you. Hindi mo kailangan na superhero because your God is all-powerful God. Ngayon pa lang, alam na ni Lord ang kailangan mo eh. Papunta ka pa lang dito, alam na ni Lord kung anong kailangan mo. Because God is all present. Saan man ang isa, dalawa, tatlo nagkakatipon, nandoon si Lord. Ibig sabihin, Pastor, kahit nagsisiar ako, nandoon si Lord. Oo. Kaya lang kung magpakita sa si Lord, baka hindi ka na makaligo. Lord, alis ka muna dyan. Hindi kailangan ni Lord ilantad ang kanyang buong pagkatao. Kasi alam nyo, sapat na sa atin na maramdaman natin na may tunay na Diyos. Amen. Naintindihan niyo po ba? Alright. He is God. Yung nakilala ni Moses, ni Abraham, ni Noah, yan yung Diyos mo ngayon. Amen. Si Noah ba po naglagay ng mukha ng iba? Hindi. Si Joshua walang nilagay na ibang mukha. May ginawa silang altar, pero walang mukha doon kasi ang altar na yon ay paghahandog ng kanilang pasasalamat. Amen. Saan tayo naghahandog ng pasasalamat? Dito. Amen. Hallelujah. Glory to God. And what is the altar? Ano ba ibig sabihin ng altar? An altar is served as a place. Everybody say place. Sa Tagalog, lugar. To make a sacrifice and atonement. Pupunta ka sa altar, talhingi ka ng tawad sa Diyos. Pupunta ka doon para sambahin si Lord. And altars were highly significant physical landmark, instrument of worship. Saan ka pupunta? Mag-worship kay Lord. Yun ang altar mo. Kalabitin mo yung katabi. Asan ang altar mo? Asaan? Ano kaya ang pangalan ng altar natin? Nandiyan pa ba tayo? Hallelujah. In the Bibles, nabanggit po ng 400 times ang salitang altar. At ito yung unang pagbanggit sa altar nung si Noah gumawa ng altar para pasalamatan ang Diyos. Pero, wala mang binanggit. Nauna nang naghandog si Cain at Abel sa altar. Nagbigay na sila ng kanilang sacrifices offering. Naghandog na sila. A building, an altar, was a place of worship, thanksgiving, and dedication. Si Abraham po nagtayo ng altar. Sa according to Genesis 12:7, nagtayo si Abraham. Abraham pa lang siya noon. Kasi hindi pa binago ni Lord ang kanyang pangalan. Nabago ang kanyang pangalan nung siya po ay sinabihang magiging tatay ka sa lahat ng bansa. Hindi manganganak ang kanyang asawa dahil matanda na. Pero kumilos ang Diyos. Nagtiwala si Abraham, gumawa ng altar.
Hallelujah! Dahil alam niyang nangako ang Diyos sa kanya at tutuparin ng Diyos ang pangako na yan. Ito yung pinakaunang bagay na naisip gawin ni Abraham, mag-worship kay Lord sa altar. Kaya ka nandito ngayon, ang unang nasa isip mo, linggo ngayon, mag-worship ako kay Lord. Amen. Dahil nakilala mo si Lord na dapat siyang i-worship. Kung nasaan ang iyong kayamanan, nandun ang iyong puso. Kung ngayon ang isip mo, nasa labahan, yun ang kayamanan mo. May kausap ba ako? Kung ngayon ang gusto mo, pumunta ka dun sa kapitbahay mo, magchichismisan kayo, andun ang kayamanan mo. Kung pwede lang palaguin ang chismisan, mayaman na tayo. Amen? Kasi nandun ang kayamanan mo. Pero dahil nandito ang kayamanan mo, magtsatsaga ka muna. Despite na mainit, dahil nandito ang kayamanan, andito ang altar, dahil dito idadaloy ni Lord ang blessing, magtsatsaga ka muna. Mamaya makikita mo ang resulta. Amen. Palakpakan si Lord kung naunawaan. Amen. Hallelujah. Moses built an altar in Exodus 17:15. Tinawag niya itong Jehovah Nissi. Ang ibig sabihin ng Jehovah Nissi, the Lord is my banner. Nung siya'y nakalanas ng labanan, tinayo ni Moses ang altar, doon siya nagpasalamat at sinabi niya, He is my Jehovah Nissi. Ang Diyos ang aking bandila, hindi matatalo sa labanan. Amen. Si Gideon nagtayo ng altar in Judges 6:24 and he called it Yahweh Shalom. Ang ibig sabihin, the Lord is my peace. Dahil sa oras na siya'y naguguluhan, binigyan siya ni Lord ng kapayapaan. Pinayapa siya ng Panginoon. Kaya sinabi niya, this is my altar. I will call it, the Lord is my peace. Amen. Yung dating mga nanay, sugarol tayo. Anong tawag natin doon sa pagsusugal? University. We call it School of... Nice ang kapunta. University. Kasi uupo ko din nilang oras para Amen. And you call it university. Hindi mo alam na dapat ikaw may itawag ka sa altar mo. Amen. As for me, what is the name of my altar? Stora, anong pangalan ng altar mo? I proudly say, ang pangalan ng altar ko, Ignite Church. Amen. Yan ang tawag, Ignite Church. Kasi dito tayo nagpupurit nagsasamba kay Lord. Amen. Kapag may problema, dito tayo tumatakbo. Amen. Dito tayo nagpasalamat. Dito tayo binigay ni Lord ng blessing, pagpapala, kagalingan, kalakasan, proteksyon, favor, binigay sa atin ni Lord. Amen. At dito mo naranasan, hindi ka pinabayaan ni Lord. Dito mo naranasan, niyakap ka ni Lord sa kanyang presensya. Hindi mo naintindihan, bakit ako iyak ng iyak? Wala namang nangaway sa akin. Amen. Kasi yung presence sa Lord nandito. Amen. Can you hear amen? Amen. Magantay lang kayo, bibigyan tayo ni Lord ng magandang lugar. Amen. Can you hear amen? Palakpakan natin si Lord. God is good. And all the time. And how to access this blessing? You know, church. Hallelujah. If your altar is present, your blessing is not absent. Again, if your altar is present, your blessing is not absent. Kapag lagi kang sumasamba kay Lord, hindi si Lord magdadamot na pagpalain ka. Amen. Ha? Ha? Amen. Paano si Lord ngayon magbaba ng blessing? Eh gusto na ni Lord ibigay para sino kaya nakaupo dito? Sabi ni Lord, nung linggo may tao dito at humingi yun sa akin ng pampaganda. Ngayon, ibibigay ko na wala siya. Kaya kanino niya ibibigay? Sa mga present. Kaya ito meron na dadagdagan niya. Ikaw na meron na dadagdagan niya. Ikaw na meron na dadagdagan
ibibigay yung para dito. Sa mga nandito. Amen. Kanina, amen? Amen. Yung parang rapo lang dun ba? Pag wala, hindi pwede bigay kasi wala. Pero yung mga nagtsagang nakaupo, o rapol uli, nabunot ka dahil yung chances sana sa kanya napunta sa'yo. Kanina, amen? Kanina, amen? Hallelujah. Kung lagi kang present sa altar mo, ulitin ko yung blessing, lagi ding present sa'yo. Amen. Kasi nakikita ni Lord na lagi kang present eh. Inahandog mo yung buhay mo bilang pagsambat pasasalamat sa Kanya. And what is the implication to access your blessing? Ano ba ang number 1, a place of covenant. Church, dito tayo nangangako kay Lord. Amen. Sino dito yung nangako na kay Lord? Amen. Lord, use my life. Abang may lakas ako, Lord, gamitin mo ako, Lord. Di ba nangako ka? Amen. Lord, kapag pinagyaman mo ako, Lord, tutulong ako sa iyo. Wow. Lord, huwag lang manalo sa loto, ha? Lord, manalo lang ako sa scatter, eh. Hindi aalaw ni Lord yun. Malulugi ka dun. Amen. Alam na ni Lord, hindi siya nagtotolerate ng kasalanan. Amen. Yan ang sasabihin ko sa inyo, ha? Huwag niyong ipag-pray na manalo kayo sa sugal dahil walang nananalo sa sugal. Marami na pong nagpakatikuwakal dahil dyan sa scatter na yan. Amen. Kaya amen. Huwag niyong idamay si Lord. Alam mo, nanalo ako dahil nag-pray ako, nag-scatter ako eh. Huwag niyong idamay si Lord. Baka si Satanas yung nagbigay sa'yo. Amen. E pag nagbigay pa naman si Satanas, binabawi. Amen. Gusto ko lang malaman ninyo. A place of covenant. Dito ka lumuluhod kay Lord. Amen. Amen. Dito ka nagsasalita ng pangako kay Lord. Pero alam ni Lord ang hidden. Alam ni Lord yung nasa puso mo. Amen. Kapag nagkipag-covenant ka kay Lord, dapat ayos ang puso mo. Amen. Nung si Cain, si Abel, pareho silang naghandog, hindi in-honor ni Lord ang handog ni Cain. Kay Abel, bakit? Kasi naghandog si Cain na may sama ng loob sa kanyang kapatid. Amen. Hindi ba pwede pumunta ka dito, nag-worship ka kay Lord, na may sama ka ng loob? Amen. Nagalit ka pala dyan sa katabi mo na lihim. Amen. Galit ka pala dahil may inggit ka. Ba't kaya ito? Paganda ng paganda, Lord. Ako, kahit ligo ko ng ligo, Amen. walang nangyayari ah. Ba't na mangyayari? Dahil yung loob mo, hindi ayos. Amen. Kaya, amen. Kapag nagkipag-covenant ka kay Lord, ayusin mo yung puso mo. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, ayos na ba yan? Ayos na ba yan? Yan. O magpapaayos pa lang? The altar is where you have a serious covenant with the Lord. Seryosohin mo to. Kung nandito ka lang din naman, huwag ka matutulog. Amen. Amen. Kung nandito ka lang din naman, makinig ka na. Amen. Kasi pagkatapos nito, wala ka na namang maalala eh. Kaya samantalin, makikinig kaya ako ngayon. Makinig ka man o hindi. Wala namang mawawala sa'yo, pero alam ko may gagawin si Lord sa buhay mo. Basta makinig ka. Amen. Talakpakan natin si Lord. Amen. Amen. Alright. Pangalawa, a place of separation. You are separated from the world. You are separated from your daily habits, your attitude, your lifestyle, because so many things will corrupt you. Amen. Pag nasa simbahan ka, separated ka na sa mundo. Amen. Pag nasa simbahan ka, o sa altar, hindi ka na pwede magmura dito. Amen. Hindi ka na pwede mag-isip dito ng kasamaan. Amen. Hindi pwede ang inisip mo dito, magsugal, magsugal. Hindi ka pwede dito in Jesus' name. Amen. Because these are the place of separation. Amen. Kasi ito yung place na to, si Lord at ikaw. Sabihin mo sa katabi mo, si Lord at ikaw. Si Lord at ikaw. Amen. Can I hear amen? You need to separate yourself from the corruption of the world. Hindi ka na pwede dito mag-isip ngayon, nandito ka, pero ang inisip mo, mamaya lang yan. Mamaya lang yan, dahil mautang yan sa akin. Hindi pa pwede yun. Nasa word ka pa rin. Can I hear amen? Now you need to separate yourself. Hindi pwede na ang dala mo dito ay puro kasinungalingan sa harapan ni Lord. Ilalantad ka ni Lord. Amen. Can I hear amen? Hallelujah. Kung naunawaan, palakpakan natin si Lord. Next, a place of surrender.
Kaya ka nandito ngayon, may problema ka. At kailangan mo isuko kay Lord. Sino ba ang tutulong sa'yo? 100% makakatulong ba ang kapitbahay mo? Kahit nga kapatid mo, hirap kang tulungan. Tama, mali? Kahit kapatid mo, hirap kang tulungan. Pero si Lord, kaya kanyang tulungan. Kaya niya magpadala ng ibang tao para tulungan ka. Kaya kung problemado ka na, huwag ka nang mayabang. Huwag ka nang magpapayabang dyan. Hindi ko kailangan si Lord. Talaga? Eh kung ibuka ni Lord dito yung lupa, hindi ka ba makakatawag? Sino ba tinawag nila nung bumuka yung lupa? Lord, Lord, lahat nag-Lord. Lahat ng araw na yun, 7 a.m., lahat ng tao sa lugar na yun, ang sigaw, Lord. Lord, help us, Lord! Hindi ka ba sisigaw? Nagbukaan yung lupa, parang may hininga. Nakita ko sa video, nakita nyo? Parang may hininga yung lupa, no? Gumaganon. Hindi ka ba matatakot? Yung bundok nilipat, yung mga ilog nilipat, yung dagat na tuyuan. Ngayon sasabihin mo, walang Diyos. Matakot ka. May Diyos. At dapat mong paniwalaan ang tunay na Diyos. Huwag mong gawing Diyos ang sarili mo. Kilalanin mo siya. Kanina, amen. Palakpakan natin ang tunay na Diyos. Hallelujah. Glory to God. A place of surrender. You are totally giving up your pride. Patayin na dapat ikaw ngayon sa pagiging arrogante mo. Dito sa lugar na ito sa altar, isuko mo lahat ng tinatago mo kasalanan. Sabihin mo sa katabi mo, isuko mo na yan. Suko mo na yan. Sabay tayo. Sabihin mo, sabay tayo. Sabay tayo. Suko na natin. I surrender to you, Lord. Can you amen? Of course, how can God bless you if you don't know to kneel down before Him and surrender to Him? Ayaw ni Lord ng mga arrogante. Ayaw ni Lord ng mga mayayabang. Ayaw ni Lord na hindi marunong magsakripisyo. And next, the place of intimacy. Where we have a long time to communicate with the Lord. Meron tayong communion sa Lord. Dito tayo nag-pray na walang limitation. Dito ka iiyak na walang tatawa sa'yo. Subukan mong umiyak sa bahay nyo. Ang sasabihin sa'yo ng asawa mo, uy, nababaliw ka na ba? Pinag-iyak-iyak mo dyan, arte-arte. Dito hindi ka sabihin na Lord na maarte ka. Dito nire-recognize si Lord ang bawat pumapatak sa luha ng iyong mga mata. Alam ni Lord, anak, papahiran ko yan. Alam kong anak na nahihirapan ka, tulungan kita. Kaya nga dito pag nag-worship tayo, pikit yung mata. Kasi kung titingnan mo yung mukha na katabi mo habang umiiyak, matatawa ka talaga. Kaya dapat i-concentrate mo yung puso mo kay Lord. Kasi alam mo si Lord at ikaw ngayon. Ito yung oras para kay Lord. Kaya yun, amen. Tapos tutulog-tulugan mo lang si Lord. Natulog ka na nga sa bahay nyo. Nagigising mo lang nga, tapos ngayon tutulog ka na naman. Hindi sinabi sa Bible na ang altar is a place of sleeping. Altar is a place of worship. And last, the altar is a place of sacrifice. Alam niyo, nung babarusahan na ni God ang lugar ng Israel dahil sa ginawa ni David, gumawa si David ng altar. And 2 Samuel 24:25, and David built the altar and sacrificed and gave the sacrifice, burnt offering, and fellowship offering. Grabe yung offering nun, ano? Pero ngayon, isa lang ang offering natin, nagagalit pa tayo kay Lord. May kausap ba ako? Diba ito, puro offering dati. Eh kung nabubuhay tayo dati, wala tayong karapatan sigurong mag-bless. Kasi burnt offering, meron pang sacrificial offering, fellowship offering. Then, dahil natuwa si Lord, then, everybody say then. He answered the prayer on behalf of the land, and the plague, ang salot on Israel was stopped. Wow! Sabihin natin, wow! Ibig sabihin, kapag nag-offer ka kay Lord, nag-sacrifice kaya ni Lord, ay, huwag ka na ito. Kasi nag-offer naman eh. Nakita ka ngayon ni Lord? Teka lang.
Ibigyan ko ba to ng ano? Pahintulutan ko bang kaaway na galawin tong buhay na tayo? Hindi pwede. Malis ka, nagsimba na yan. Akin yan. Amen. Ikaw sa pa ako. Amen. 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 Kaya ni Lord patigilin ang lahat. Hallelujah. Because He is the God of all-powerful God. Everybody say, all-powerful God. Powerful God. Pinatigil ni Lord. Hallelujah. So ano ngayon ang ialay mo sa altar? Romans 12:1, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your body to the altar as a living sacrifice. Amen. Ano in-offer mo ngayon, sis? Katawan mo? Amen. Buhay mo? Hininga mo? In-offer mo kay Lord as a living sacrifice. Palakpakan mo kung ano ito. Amen. Body sacrifice, pastor. Eh, dapat nga, di iba nga ni, maglalaba ka. Pero pumunta ka dito, eh, ang tawag doon, Amen. Manay, may nangyaya sa'yo na doon, magpalamig tayo doon sa dali. Pero dahil mas pinili mo mag-offer ng sacrifice, andito ka ngayon, nakaupo, ang init-init. Anong tawag doon? Anong tawag doon? Alay sacrifice. Amen. Titignan mo ba natin? Sana ngayon wala akong pawis na naka-aircon tayo. Amen. Pero I just want to honor God with this body as a living sacrifice. Amen. Masaya ako doon. Amen. Masaya ka ba? Amen. Na nandito ka ngayon? Amen. Oh, come on, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Glory to God. Nalulugod ang Diyos kapag gumagawa tayo ng konting sakripisyo. Amen. Hindi naman lagi tayo, pakabig na lang tayo ng pakabig. Lord, bless me. Parang laban bawi na, di ba? Kapag i-bless na ni Lord, mamaya, sabi ni Lord, ibigay mo yung para sa akin. Huwag na, Lord. Huwag na. Akin na to eh. Alam niyo, hiningi nila ni Lord 10% of your time, 10% of your effort, Amen. 10% of your finance, Amen. ang 90% sa iyo na yan. Amen. Amen. I-illustrate ko lang. Sis, nangihiram ka sa akin. 100,000. Ang sabi ko sa'yo, bibigyan kita kada buwan ng 100,000. Pero kada buwan, bigyan mo ako ng 10%. Sa 100,000, magkano yon? 10. Matis-mating, ha? 10,000. So, lugi ka pa doon? Ang ibigay mo lang sa akin kada buwan, babaan na lang natin. Sige, bibigyan kita ng kada buwan 1,000. Magkano 10% ng 1,000? 100. Ang usapan, sis, kada buwan, bigyan mo ako ng 100, bibigyan kita ng 1,000. Amen. Lugi ka doon, hindi? O, sagutin niyo ako, lugi kayo, hindi? Ah. Ngayon, wow! Kada buwan, meron kang 1,000. Amen. At ang gagawin mo lang, ibalik mo dun sa nahiraman mo, magpasalamat ka. Salamat sa 100, ha? Ay sa 1,000, ito na yung 100. Amen. Kaya lang, naiba yung usapan. Nung papunta ka na, unang araw pa lang ha, unang araw ng pagpapaluwang ko sa'yo ha, ang sinabi mo na sa akin, pasensya ka na. Kasi nagamit ko eh. Nagastos ko. So magkano na lang ibibigay mo sa akin? 10. 50 pesos. Amen. So magkano lahat ang napunta sa'yo? 95. 950. 50. Amen. Pero humirit ka pa, pwedeng akin na lang to. Pwede ba akin na lang to? Mapera ka naman eh. Kasi marami ka namang, ikaw nga mayaman sa lahat, ikaw may-ari ng lahat eh. Alam nyo ba, may bonus ka ba kay Lord? Kaya mo bang bumili ng hangin? Sagutin nyo, kaya mong bumili ng hangin? Magkano oxygen ngayon?
Sige, bumili ka sa ospital. 850. Isang ganun. Amen. Kung wala kang 850, mabubuhay ka. Kaya mo ba bumili ng kalakasan sa Mercury? Pagbilan ko, Mercury kalakasan, kaya mo? May bonus ka pa nga eh. Ngayon, kung ikaw yung nagbigay, sis, kung ikaw si God, pagpalagay na natin, magbibigay ka pa ulit. Sagutin niyo ako, magbibigay ka pa? Ang pinagkakatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang malaki sa'yo. Hindi kailangan ni Lord ng pera mo talaga, totoo yan, dahil hindi naman siya kakain, espiritu siya. Amen. Pero bakit kailangan ako magbigay? Bakit kailangan ako mag-offer? Alam mo kung bakit, nanay? Nagbabayad tayo ng kuryente. Amen. Amen? Amen. Tapos tuwing tayo matapos magsimba, anong ginagawa natin? Aba, kumakain tayo. Amen. May mga ginagawa tayo sa mga bata, nagpapakain. Amen. Nagfi-feeding tayo. Naintindihan niyo po ba? Amen. Si Lord, ginagamit ka, binibless ka ni Lord, para i-bless mo rin ang gawain niya. Amen. Pero kahit anong meron ka, basta galing sa puso, tinatanggap yan ni Lord. Amen. Hindi naman si Lord namimilit eh. Pero kung masundan mo lang yung access of blessing, the more you give, you will receive. Amen. Kanina, amen? Amen. Yung batang babae, 10 piso na lang yung pera niya. Inarinig niya yung offering. Sabi niya, Lord, 10 na lang ang pera ko. Pag uwi ko ng bahay, wala kaming pagkain. Maglalakad na ako kasi wala na akong pamasahe. Pero kinonvict siya ni Lord. Ang sabi ni Lord, ibigay mo yan. Amen. Kaya sumunod siya kay Lord. Pagkatapos ng samba, tinawag siya ng pastor niya at mama niya, talagang dalawa, bago kayo umuwi, kumain muna kayo. Sabi ng bata, wow! Sumasagot si Lord. Amen. Problema niya, pagkain at pamasahe. Wala na nga silang pambiling bigas. Pagkatapos kumain na, sabi ni pastor, eto yung pamasahe nyo. Sabi natin, wow. Wow. At eto yung pambili ng bigas. Sabi niya, Lord, 10 lang binigay ko, pero grabe ka, Lord. Amen. Totoo pong testimony to. Totoo pong pangyayari. Amen. Amen. Anong umuwi na sila mag-ina? Hinahanap pa sila ng mga kamag-anak dahil may dumating na balikbayan box. Sabi na kami, huy, saan ba kayo galing? Kanina pa kayo hinahanap ng box na yun, oh. Sabi nila, nagsimba kami, bakit? Nagpalaling ko, mag-anak natin, puntaan nila yung box. Pumunta sila, ang laki ng box. Alam nyo, ang laman, grabe. Halos 1 buwan nilang supply ng pagkain. Mga imported pa. O di siya sumunod, baka yung box napunta sa iba. At baka binalik na kung saan ang galing. Anong sikreto? Kung mag-alay ka, sumunod kay Lord. Amen. Naunawaan po ba natin? Amen. Ayaw ni Lord na nangangawa. Ako na nga nagbigay sa inyo, nangangawa ka pa. Ano ba kasi yan, Lord? Kaya pag nagbigay tayo, huwag nating ibagsak. Amen. Maluwang sa puso. Amen. Yung babae na wala na siya. Siguro yung pera niya, yung 5 na may butas. Sabi niya, Lord, ito na lang meron ako eh. Binigay. Pero may mayaman, nagbigay, habang. Kanina natuwa si Lord? Kanina natuwa si Lord? Doon sa babae. Kasi tinitignan ni Lord yung puso mo. Hindi kailangan ni Lord ng 1,000,000 pero nagngangawa ka naman. Hindi kailangan ni Lord ng maleta. Amen. Pero nagngangawa ka naman. Ang kailangan ni Lord yung puso mo na tapat sa Kanya. Palakpakan natin sa Lord. Palakpak para kay Lord. Conclusion. God bless Solomon because Solomon did the right thing in the sight of God. Bakit ba blines na Lord si Solomon ng grabing katalinuhan? Let us read this. The King Solomon went to Gibeon
to offer sacrifices for what the most important high place. Si Solomon, mag-aalay siya ng handog sa Diyos kasi gusto niyang pasalamatan ay si God dahil sa kabutihan ni God sa buhay ng kanyang tatay. Pumunta siya sa high place doon sa altar. And Solomon offered 8,000. Everybody say thousands. Again, louder. In 1, 2, 3, thousands. Burnt offering to the altars. And at the Gibeon, sa gabi, the Lord appeared on Solomon's dream at night. And God said, ano yung tinanong ni Lord sa kanya dahil natuwa, dahil nag-alay siya? Sabay-sabay niyo basahin. Ano? 1, 2, 3. Ask for whatever you want me to give you. Ang sabi ni Lord, Solomon, humingi ka. Ano ang gusto mo? Ibibigay ko sa'yo. Ano ba hingin mo ngayon kay Lord? Hingi ka ng kayamanan. Hindi ka nga pagkakatiwalaan sa 10 piso. Dahil instead na yung 10 piso, ibili mo ng yelo, pinaninigarilyo mo. Pero wala yun dito. Amen. Amen. Paano kay bless the Lord na more than? Can you hear amen? Natutuwa si Lord kapag nag-offer tayo sa Kanya. Na-notice ba natin? Huwag natin paglulukuhin si Lord. Lord, ito lang konti bigay ko, pero ang sabi mo, Lord, itong konti na to, paramihin mo to, Lord. Pagyamanin mo ako, Lord. Pero si Solomon, anong binigay? Thousands. Huwag kang umasa na yung binigay mo na konti, dahil mali ang iyong agenda, basta nagbigay ka, akala mo, yun na yun, sinusukat ni Lord ang laman ng puso mo. Nagbibigay ka ng pagkain sa kapitbahay mo dahil alam mo malapit na ang birthday ng anak niya. Uy, bigyan natin ng pansin kasi malapit na birthday nun. Mas bongga sila maghanda, lechon. So, expected mo na pag birthday nun, bigyan ka ng lechon. Kaya mo ginawa, nagbigay ka ng pansit kasi ang gusto mong ibalik ay ano? Ano? Hindi ganon. Pag nagbigay ka, huwag kang mag-expect ng too much. Sasaktan ka lang. Mali yung ideological na ganon. Naunawa po ba natin? Pag nagbigay ka galing sa puso. Pag nagsamba tayo galing sa puso, palakpakan natin sa Lord. Kaya, amen. If you offer your life to God, He will sustain your life and protective life. Kapag nag-offer ka kay Lord, sinasabi mo, Lord, bibigay ko yung buhay ko, lakas ko. Alam niyo, ibabalik ni Lord sa'yo? Protectionan ka ni Lord. Hindi ka mapapahamak. Kaya, amen. Kung ang binigay mo kay Lord, ito yung dala ko, 100 pesos. May negosyo ako, Lord. Ang gagawin ni Lord, protection na ni Lord yung business mo. Paparamihin ni Lord yung mga customer mo. Yung para sa kabila, liligo yan, hanapin ka. Gusto ko doon. Doon ako bibili. Kasi si Lord na, uy, doon kayo, ha? Doon kayo. Kaya, amen. Kung nag-worship ka kay Lord, ang ibibigay ni Lord sa'yo, kapayapaan. Sound of mind and understanding. Ngayon, ano bang dala mong alay kay Lord? May dala ka ba? Dala mo ba yung puso mo ngayon? Kaya, amen. Dala mo ba yan? Kung dala mo, ang sabi niya sa Proverbs 10:22, and the blessing of the Lord make rich. Sabi natin sa sabay-sabay, kayamanan. Pagpapala ni Lord ay kayamanan. And He adds no sorrow of it. Lahat na tumatanggap ng pagpapalang ito, hindi kailanman malulungkot kasi galing kay Lord. Alam niyo na ngayon ha, pag galing kay Satanas, malulungkot kayo. Nanalo ako sa luto, pero bakit ganito? Eh, parin sa kanya yan. Pero pag galing kay Lord, masaya ka. Kaya yun, amen. Everybody stand up. Hallelujah.
Ano ba ang dala mo ngayong handog para sa Panginoon? It's time for you to offer a worship at and now you understand. In order for you to access the blessing, you need to separate your life to God. You need to surrender to God. You need to have an intimacy with God. You need to give God the sacrifices offering. And you must have a covenant with the Lord. Close your eyes. Everybody close your eyes. Close your eyes. Ang tanong ngayon ni Lord, handa mo na bang ibigay yan bilang handog sa Kanya? Kung ano ngayon ang nilagay ni Lord sa isip mo, gawin mo yan. Kung anong ginawa ni Lord kay Solomon, mangyayari sa iyo. Kaso lang, kung na-convict ka na ni Lord, sinabi ni Lord, gawin mo yan na walang pag-alinlangan. Huwag kang matakot. Huwag mo pagdududahan si Lord. Hallelujah. If you believe in God, you believe in His miracles. Kung naniniwala ka sa Diyos, naniniwala ka sa Kanyang kapangyarihan at milagro. Hallelujah. Yes, Jesus. Surrender your life to God and honor Him. Ako'y lumalapit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, Ama. Luwalhatiin ka, O Diyos. Luwalhatiin ka. Luwalhatiin ka. Oh, sing hallelujah. Come on, ignite. Hallelujah. Hallelujah. Luwalhatiin ka. Hallelujah. Hallelujah. Luwalhatiin ka. Lift up your hands to the Lord. Surrender your life to God. Luwalhatiin ka. Hallelujah. Hallelujah. Luwalhatiin ka. Sabayan niyo ako sa panalangin, Panginoon, sa oras na ito, inihahandog ko sa iyo ang aking buhay. Panginoon, ako ay nakikipagtipanan sa iyo. Habang ako'y nabubuhay, ako'y maghahandog ng pasasalamat, papuri sa iyong pangalan. O Panginoon, tulungan mo ako na i-separate ang aking buhay sa mundong ito na puno ng kasamaan, puno ng kalungkutan. Tulungan mo ako, Panginoon, na maalis ako sa anumang talikala ng pagkakasala. Ang bawat problema na aking dala ngayon, na aking pasan-pasan ngayon, sinusuko ko sa iyo. I surrender to you, Lord. Salamat, O Diyos, sa kapayapaan, sa katagumpayan, sa kalayaan. In Jesus' name, Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. I surrender everything to you, my God. I surrender. I surrender. I surrender everything to you, my God. I surrender. I surrender. I surrender.
isuko mo kay Lord. May problema ka ba sa pamilya mo? Isuko mo kay Lord. May utang ka ba ngayon? Isuko mo kay Lord. Lahat pwedeng isuko kay Lord. At sabi niya, lumapit kayong lahat sa akin. Kayo na nabibigatan sa inyong mga pasanin, lumapit kayong lahat sa akin. I surrender everything to you, my God. I surrender. I surrender. I surrender everything to you, my God. I surrender. I surrender. I surrender everything to you, my God. I surrender. I surrender. I surrender everything to you, my God. I surrender. I surrender. I surrender everything to you, my God. I surrender. I surrender. Mabigat ba ngayon ang iniisip mo at tinadala mo? Isuko mo yan kay Lord. Lift up your hands to the heaven like this. Itaas mo ang iyong kamay bilang pagsuko kay Lord. Sinasabi mo ngayon, Lord, wala na akong lakas. Ikaw na ito. Wala akong magagawa kung wala ka, Lord. Ang bigat ng dala ko. Pero naniniwala ako, Lord, na magiging magaan pag uwi ko ngayon. Kasi nagtitiwala ako, Lord, na may gagawin kang solusyon. I surrender everything to you, my God. I surrender. I surrender. I surrender everything to you, my God. I surrender. I surrender. I surrender everything to you, my God. I surrender. I surrender. Surrender. Surrender everything to God. Surrender everything to God. Huwag na huwag mong kalimutan na ito ang altar ng Panginoon sa lugar na ito. Hallelujah! Naniniwala ako na kung sino man ngayon sa inyo ang desidido na para sumuko, may gagawin sa Lord. Alam niyo po ba na kailangan lang natin si Lord i-approach? Kailangan ka lang lumapit kay Lord. Kailangan ikaw mismo magsabi, Lord, mayroon akong problema. Ang bigat na dinadala ko, Lord. Tulungan mo ako. At dadalhin mo ngayon yan sa altar ng pagsamba. Dadalhin mo ngayon yan para ayusin ni Lord. Kung ano ang kulang, bibigyan ka ni Lord. Siya yung mag-aayos sa'yo. We worship and adore you, bowing down before you, songs of praise and singing, hallelujah, yes, ringing.
receive. The Lord deliver you. The Lord heal you from any diseases, illness. The Lord give you freedom. You're free. Enjoy. Enjoy the fruit of the land. Enjoy the blessing of God over you. Tataas ang ngalan mo. Come on. Anin ng buhay ko. Ako'y sumasamba. O Diyos, dakila ka. Dakila ka, Diyos. Dakila ka. Lahat ay aawin. Dakila, pagkat dakila ka. Oh Diyos, dakila ka. Itaas ang iyong kamay at purihin ang Diyos. Sabihin, hallelujah! Lahat tayo gawin. Kayo ay nagtagumpay sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah! Come on! Let your presence embrace your people right here, right now, Lord. Hallelujah. Yakapin na kayo ng presensya ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Our God reigns. Our God reigns. Our God reigns. Our God reigns. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Everybody shout hallelujah. I am free. I am victorious. In the name of Jesus. Yes, hallelujah. God, let these people receive your freedom, blessing, favor, in the name of Jesus. Matatanggap nila, Lord, hallelujah, ang supernatural breakthrough upon their life. Lahat ng katanungan ay masasagot ng banal na Espiritu Santo. In the name of Jesus. At masasabi mo na ito ang altar ng Diyos, hallelujah. At dito ko sambahin ang aking Diyos, hallelujah. In the name of Jesus. Dukuman mo kami lahat sa iyong kapangyarihan. Sa iyo ang natababuli pa sa bato sa kanila. In Jesus name I pray, lahat tayong pinalaya ay makayag at magsabi ng na Amen. God bless everyone. Yes, amen. Na-bless po ba tayong lahat? Amen. Napakabuti ng ating Panginoon. Yes. Meron lang po akong testimony. Amen. Kung gaano kabuti si Lord kumilos sa bawat buhay natin. Kahapon po, galing po kami youth camp. Tapos, pauwi na po kami para po magpahinga sa aming kanya-kanyang tahanan. So, habang nasa jeep po kami, nagpatugtog po ako ng worship sa jeep. Then, nakayuko. Iniisip ko pa kung ano yung mga dapat kong gawin. Ganun. Tapos, biglang, may umano sa loob ko, nangusap, na sabi na, magbahagi ka ng salita ni Lord. Na inaano niya yung heart ko, na sabi ko, Lord, paano ko po ba ito gagawin? Alam ko hindi po ako perfecto. Hindi ako perfecto, lagi yung sinasabi kay Lord. Pero, si Lord, yung mismong kumilos kahapon, nung time na yon, niyan ko muna yung mumulit ako. Tapos sabi ko,
gusto ko makita ng red. Gusto ko makita ng red, nangingi ako sa kanya ng sign. Tapos, nung umuna na ulit ako, umangat yung ulo ko, tapos tumingin ako sa paligid. So, palapit na pala kami sa SM, dito sa unang SM, sa may paliko. Tapos, i-share ko na sana yung salita ni Lord. Biglang, nagpabaan yung parang kalahating jeep siguro yung taong bumaba doon. Sa isang jeep, kalahating tao yung bumaba. So, parang na-distract ako. Sabi ko, Lord, sorry. Hindi ko nagawa nung una. So, naisip ko, meron pa pala kami sasakyan na jeep na isa. So, hindi pa tapos. Yung papunta na dito sa LRTA. So, habang pupunta na kami dito, nakasakay na ulit kami ng jeep. Nangungusap ulit yung heart ko na sabi na, i-ano ko na. Tapos nakakita ko na, bawat tungo ko sa paligid, may nakikita akong LED. Sasakyan, mga bagay-bagay, mga bag, sapatos, mga damit, nakikita ko puro LED. Sabi ko, parang inaano talaga ni Lord na magpigay ako. Mag-share ako. Tapos, nung time na yun, nandun na kami sa jeep. So, biglang, nagsalita na ako. Nasabi ko, dito po kami. Sabi ko, kinamusta ko muna sila. Dito po kami. Para magbigay po ng salita ni Lord. Kasi libre po namin itong natanggap. Kaya libre din po namin ibibigay sa inyo. Ayun po yung sinabi ko ng time na yun. Tapos, habang sinasabi ko po yun, sabi ko, sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin. Yun sinabi ni Lord, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan niya kayo ng kapahingahan. Ayun po yung sinabi ko ng time sa kanila. Tapos, sabi ko, napakabuti ni Lord. Tapos, nung pauwi na kami dito, biglang, yun, naging okay na yung pakiramdam ko, naging payapa na ako. Hindi na ako yung parang nasa jeep, balisa, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Napakabuti ni Lord. Lumapit ka lang sa Kanya. I-ano mo lang yung heart mo sa Kanya. Gagamitin ka niya kahit alam mo sa sarili mo na hindi ka perfecto. Palakpakan po natin ang ating kailangan. Great, nakakabit ko yung tatala po tayo para sa ating pagbibigay. Panginoon, nang may kagalakan, magbigay sa Panginoon, nang may kagalakan, purihin ang Diyos, at sa bait siya, na may tunay na kalakas. Hallelujah. Isa pa po, ulitin natin. Magbigay sa Panginoon ng may kagalakan. Magbigay sa Panginoon ng may kagalakan. Purihin ang Diyos at sa bait siya na may tunay na kalakan. Hallelujah. Amen. Napakan po natin ang ating Panginoon. May announcement po ba tayo? Ayan, live group. Amen. May announcement po tayo. Tinatawagan ko po si Pastora. So, ngayong June na nga, di ba? Isip ko pala April, May. Ngayong June, ngayong Sabado, 20, di ba ngayong Sabado? Tama ba? Pakichat ka naman. Ngayong 20, yung nakalista po na mag-benefits doon sa school supplies. Di ba? Nagpatakbo po ako ng palista kay Sister Jo. Okay, ngayong 20 yon. Tapos ngayon namang 28, iba na naman yon. Wow, sabi mo, wow, thank you. Ito lang ay para sa mga bata, sa mga estudyante na alam niyo yung anak niyo na pumupunta rito tuwing hapon, nagpipiding program, amen po ba? Okay, so may listahan na tayo. Naayos mo na rin yung sa 20 may listahan na. Wala pa sa 20. Wala pa si Leo. So ngayon sa 28, yun ang kailangan ko. Meron na, kailangan lang yung mga edad. So sa 28 naman, yung edad nun ay 7 to 13, tama?
Pero itong itong 20, grade 1 hanggang grade 5. Ayan po may anak po ba kayong grade 1 to grade 5? Okay, meron. Okay, sige po. So, magpapalista na po kayo dito para po makatulong man lang kahit konti. Makatulong at makabawas sa gastusin. Amen. Alright. So, let's pray lang ng pray mga taga-gentry. Kasi alam ko na ibubuhos si Lord ang blessing para sa atin. Amen. So, wag lang tayong magsawang Umaga yun, umaga. Opo, umaga po yun. Sabado po umaga. So, mga 8 or 9 in the morning. So, mag-assist na lang po tayo para sa food ng mga bata. Amen? Kung kayo po ay wala namang ginagawa sa bahay at free time naman kayo, punta po kayo dito, magtulong lang tayo mag-pack. Amen po ba? At magtulong-tulong tayo pong tumingin sa mga bata para po sila ay ligtas po lagi sa ating pangalaga. At mag-ask tayo ng 10. Na mag-ask tayo ng 10 kasi every time talaga na may gagawin tayo sa gentry, himalalang talaga yung anniversary, hindi na ulan. Di ba, Clay? Naging naulan yan. Kahit ang init, uulanin talaga. Blessing kasi yun ni Lord. Amen? Hallelujah. So, ipag-pray po natin yung bisita natin ngayon. Sis, welcome po. Amen. Welcome din po, sis. Saan ang pangalan ninyo? Ross. Roro. Kasi pamangkin ko, Riri. Ayan. Ikaw po, ma'am? Elsa. Okay. Madali ko maalala to kasi si Elsa nasa Frozen. Okay. Kayo, sis. Ipag-pray namin kayo po. Amen. Tayo. Sige, stand natin ang ating kamay kay Sister Roro, kay Sister Elsa. Lord God, in the name of Jesus, Panginoon, ako'y dumadalangin sa mga anak mo na ito, Lord, na patuloy mo pusin ang gabayan. God, ang buhay ni Sister Roro, Lord God, tinalaga namin sa iyo ngayon. Alam ko, Lord, na gustong-gusto ka niya, Panginoon, paglingkuran at makilala. Lord, magpakilala ka sa iyong katangian sa kanya. Habang siya, Panginoon, ay nasa tahanan niya, yakapin mo siya ng iyong presensya. Patuloy mong i-provide ang kanyang pangangailangan. Dalangin ko, Lord, hallelujah, na ikaw, Panginoon, ang magpadala ng blessing sa kanyang buhay. At salamat, Lord God, sa kabutihan mo. Patuloy na ikaw ang mga laga sa kanyang buong pamilya, Lord. Kaligtasan para sa kanya, Panginoong mga anak, hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na gagabay sa kanyang buhay. At salamat, Lord, sa oras na ito na nilaan niya para sa iyo. Silihan mo siya ng iyong kapangyarihan, maging Lord, ang aming kapatid na ito, Lord. God, I declare today, in the name of Jesus, na magpakilala ka ng lubusan sa Kanya. Dalangin ko, Lord, hallelujah, na hindi ito, Panginoon, ang huli na pagkakataon, kundi ito ang pasimula na siya ay kikinalanin ka bilang Diyos na kanyang buhay. Dalangin ko, Lord, kung ano man na meron siya ngayon sa kanyang katawan, hallelujah, sakit, karamdaman, kagulumihanan, kabikatan, I rebuke it in the mighty name of Jesus. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, siya ay palayain mo ng tuluyan, Panginoon. And I pray, Lord, makatulog siya ng mahimbing. Lord, ang kanyang Panginoong pagtulog ay mahimbing na. Wala na, Panginoong, mga balakid, alalahanin pa. Sapagkat alam ko, Lord, na ikaw ay sasagot sa kanyang mga dalangin. Salamat, Lord, sa mga oras na ito. Ingatan mo po at i-bless mo ang kanyang hanapbuhay at buhay. Hallelujah. Sa iyo namin itinatalaga ang dalawang kababaihan na ito ngayon na sumamba, Panginoon, at nagpasalamat sa iyo. Siluhan mo po sila ng iyong banal ko. In Jesus' name we pray. God bless you. God bless you. In Jesus' name, amen. God bless po. Amen. Kayo po tayong lahat para po sa ating Lord. Sabihin po sa ating mabiling tayo po. Amen. Tinatawagan ko po si Tita Josephine. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you and
and receive your blessing. I am happy. I am healthy. I am wealthy. I am blessed. To God be all the glory. Hallelujah. Panginoon, nagpapasalamat kami sa kalakasan, hininga at buhay mula sa iyo. Salamat, Lord, sa araw-araw na pag-iingat mo sa amin. Ikaw ang aming kaligtasan, Panginoon. At salamat, Lord, na hindi mo kami pinabayaan. Patuloy mo kaming kinalalayan, Panginoon. At hindi mo hinayaan na kami ay mapahamak. Lord, kami ay muling hihiling sa iyo. Naalisin mo kami sa anumang plano at gawa ng kaaway. Binubunot namin ang espiritu ng sakit, karamdaman. Maging espiritu, Panginoon, ng utang. Hallelujah. Maging ang anumang bagay na balakid sa aming paglilingkod sa iyo. Alisin mo, Lord. Maging espiritu, hallelujah, ng disgrasya at kamatayan. In the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Dalangin ko, Lord, hallelujah, na kaming lahat ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan at pangangalaga mo, O Diyos. Simula dulo ng aming buong hanggang talampakan, proteksyonan mo kami, Panginoon. Ilayo mo kami, Lord God, sa tukso, kasalanan. Ilayo mo kami, Lord, sa anumang agawan ng kaaway. Kami ay sinuhan mo ng iyong banal na dugo. At narito ang aming mga kamay. Tinatanggap namin ang basbas na nagmumula sa iyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng basbas ng banal na Espiritu Santo. Ignite family, humayo tayo lahat. Dalhin natin ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Diyos na sumha sa atin ngayon at kailanpaman, kasama ang ating pamilya na bibiyayaan ng Diyos ng pagpapala. In Jesus' name we pray. Lahat tayo magsabi ng Amen. Hashem, God bless us all. To God be all the glory. Amen. Okay, bye-bye na po. Until next Sunday. Bye-bye. Bye-bye.